Nagsimula ang episode 11 sa pagbigay ni Yonsei ng gamot kay Yongho upang tuluyan ng hindi magising. At pagkatapos bigtasin ang kanyang life support ay agad itong umalis. Dahil doon, biglang nagkaroon ng code blue alarm ang ospital. Nang marinig iyon ni Seokdo ay mabilis siyang pumaroon upang tignan si Yongho. Nakita ni Seokdo ang gamot na in-inject sa kanya pagkatapos ay sinubukan siyang i-revive. Ilang saglit pa ay nalaman niyang siya ay humihinga. Dahilan upang magdesisyon siyang ilabas ito sa silid at dalhin sa cadaver room. Doon ay agad niya siyang tinurukan ng antidote para kontrahin ang gamot na itinurok ni Yonsei sa kanya. Ngunit siya naman ang pagdating ni Jae-sung. Tinanong siya nito kung ano na naman ang pinagawa ni Jae-kyung sa kanya. Doon ay sinaad ni Seokdo na humihinga pa siya at kailangan nilang gumawa ng paraan para mabuhay siya. Sinabihan siya ni Jae-sung na magkunwari muna sa kanyang asawa at ipahayag na patay na ang chairman. Dahil doon, agad siyang dinala sa isang liblib na lugar para doon gamutin. Kalaunan kinompronta ni Bang Joel si Yongho kung ano talaga ang pakay niya at kung kakampi ba talaga siya ng Taeha. Gayunpaman, ipinagtapat ni Yongho na nakuha niya ang CCTV footage kung saan si Yonsei ang pumatay sa chairman. Nabigla si Bang Joel at di makapaniwala. Napagtanto niya na talagang gagawin nila ang lahat makuha lang ang Choi-sung. Dahil doon, nagpasalamat siya kay Yongho sa lahat di o mano ng mga nagawa niya at sinaad. Laban ko to kaya huwag ka nang mangyalam. Pinigilan siya ni Yongho at sinabi na huwag niyang ilagay ang batas sa kamay niya. Dahil oras na ginawa niya iyon, paniguradong masisira na rin siya. Sinaad niya na siya na lang ang gagawa dahil panigurado ayaw ng kanyang ama na madungisan ang kamay niya. Dahil doon, tinanong siya ni Bang Joel kung may anak ba siyang babae at ganun siya ka-protective sa kanya. Bago pa niya masagot iyon, agad sinabi ni Bang Joel na gagawin nila iyon pareho. Pumayag si Yongho at sinabi na uunahin nilang tanggalin si Secretary Joe, ang tauhan ni Byung-mo. Sa bahay ng Kangs, sinubukang pigilin ni Bang Joel si Yonsei na makapasok sa gate. Muntik na siya nitong sagasaan ngunit napigilan iyon ni Jae-sung. Bumaba ito upang kumprontahin si Bang Joel. Ngunit sa unang pagkakataon, hinarap siya ni Bang Joel na walang pag-aatubili. Tinawag siya ni Yonsei na baliw at sinaad na kung gusto niyang magpakamatay dapat isama niya si Jae-kyung. Dahilan upang tanungin siya ni Bang Joel. Sa tingin mo sa iyo ang mundo? Gusto mong gawin ko ang sinasabi mo? Maghintay ka! Bulalas ni Bang Joel. Sinubukan silang pigilan ni Jae-sung dahilan upang sabihin ni Yonsei na ngayon niya lang napagtanto na totoo pala ang kasabihang blood is thicker than water. Sinaad niya na tapos na siya sa mga Kangs pagkatapos ay umalis na ito. Sa oras na iyon, ipinagtapat ni Bang Joel kay Jae-sung na si Yonsei ang pumatay sa kanilang ama sa utos ni Byung-mo. Kalaunan, lubos na nagsisi si Jae-sung na nagtiwala siya kay Yonsei at hindi nakinig sa kanyang ama. Samantala, umuwi si Yonsei sa kanyang ama at sinabing, itutulak na niya ang divorce nila ni Jae-sung. Nagalit si Byung-mo dahil ang gusto niya ay maging president muna siya ng Taeha, ngunit tiwala si Yonsei na mangyayari ang lahat ng kanilang plano, kagaya ng ginawa nila kay Jae-kyung. Ngunit ang kanyang inaasahan ay mukhang hindi na mangyayari. Pinatawag siya ni Jae-kyung upang ipaalam na tanggal na siya sa kanyang posisyon bilang CEO ng trading. Hindi nagpatinag si Yonsei at kinuwestiyon ang kanyang kapangyarihan bilang chairman. Sa tingin mo, magtatagal ka sa kinauupuan mo kapag tinanggal mo ako? Pagsisisihan mo to, bulalas niya sabay alis. Sa sandaling iyon, ipinakita na ni Yongho kay Jae-kyung ang huling ebidensya kung saan kita na si Yonsei ang pumatay sa chairman. Sa labas, hindi na matahimik si Yonsei at sigil na ito upang ilabas sa media ang kanilang huling baraha. Ang ebidensya kung saan umamin si Jae-sung kay Byung-mo na sinubukang patayin ni Jae-kyung ang kanilang ama, ngunit kasabay nito ay ang pagdating ng balita na may problema sa nakuha nilang files mula sa Choi-sung para sa kanilang hydrogen project. Kinabukasan, nag-anunsyo na si Jae-kyung na ginamit lang siya at blackmail para sa pagkamatay ng chairman. Pinakita niya ang video footage kung saan naroroon si Yonsei na nagsuot din ng damit kaparehas niya bago mangyari ang insidente. Tinanong siya kung bakit ngayon lang niya iyon nilabas, ngunit mangyak-niyak niyang sinabi na wag nang i-exploit pa ang pagkamatay ng kanyang ama. Hiniling niya na itigil na nila ang pag-uusisa nang sa ganon makapagpahinga na di umano ang kanilang ama. Gayunpaman, alam ni Yongho na umaacting lang siya dahil sa katotohanan gusto rin niyang mawala na siya para siya na ang pumalit sa kinauupuan niya. Sa Taeha, sinisi ni Byung-mo si Yonsei dahil sa padalos-dalos nitong desisyon. Ngunit sinisi din niya ito na siya ang may plano sa lahat at sinasagawa lang niya ang mga bagay-bagay para mapabilis. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis upang arestuhin si Secretary Joe sa kasong trespassing at sa pagiging spy ng Choi-sung. Sa Hwasong, dumating ang mag-ama matapos silang ipatawag ni Jae-kyung. Minaliit siya ni Jae-kyung sa kadahilanang walang kaya ang kanyang secretary kumpara kay Wang Junhyun. Binanggit niya ang gwardiya na pinatay ni Byung-mo kasama ang cellphone nito kung saan naroon ang mga ebidensya sa ginawa niya. Binanggit din niyang pagmanihar niya sa kanyang anak para patayin si Chairman Kang. Binalaan niya siya na oras na kumalat ito, paniguradong tapos na ang Taeha. Dahil walang magawa si Byung-mo, kinuha iyon ni Jae-kyung na pagkakataon upang hingiin sa kanya ang Taeha Energy gamit ang slush funds na nakuha niya sa Choi-sung at ngayon ay nakatago sa Singapore. Matapos ipakita sa kanya ni Yongho ang hawak niyang ebidensya, pumayag si Byung-mo. Masigurado lang na hindi siya madadawit sa nasabing pagpatay. Pagkalabas sa opisina, pasekretong tinanong ni Byung-mo si Yongho kung paano niya nalaman na may tinatago siyang slush funds. Hinusisa mo si Chairman Kang noon tungkol sa overseas tax havens ng Choi-sung, di ba? Pinayagan ka pa nga niya na kopyahin lahat ng sistema ng Choi-sung dahil parang isa na kayong pamilya. Ngunit, ganun pala ang gagawin mo sa kanya. Bulalas ni Yongho. Bagay na muling nagpakaba kay Byung-mo. Bakit sino ka ba? Tanong niya kay Yongho. Malalaman mo rin sa tamang panahon. Mabuti pa maghanda na kayo sa biyahe papuntang Singapore. Sagot niya. Hindi nagtagal. Nagpasalamat si Jae-kyung kay Yongho. Dahil sa'yo, nandito ako. Dahil sa'yo, nakuha ko ang Taeha Energy. Sa tingin mo, kukunin na ba natin ang buong Taeha? Tanong ni Jae-kyung. Kinabukasan, tumungo na nga si Yongho sa Singapore para bawiin ang mga perang pinuslit mula sa Choi-sung. Ngunit habang nasa airport, hindi siya makapaniwala na tumungo rin doon si Bang Joel.
Nag-alala siya sa kanyang porma ngunit wala siyang nagawa. Sa hapunan nagkita sina Seokdo at Jae-gyong. Lingid kay Seokdo, pinaimbestigahan siya ni Jae-gyong na kansyo ano ang kanyang pinagkakaabalahan matapos niyang mag-resign sa ospital. Sa pamamagitan ng kanyang assistant, nakita niya ang mga gamot at paper reports na nakatago sa kanyang pickup truck. Pinagdudahan niya ito na may ginagawang kalokohan kaya tinanong niya siya, gumagawa ka ba ng volunteer works? Or sinusubukan mong buhayin ang matandang patay na? Tanong niya. Bagay na gumulat kay Sakto. Ngunit lalo pa itong nagulat nang ipakita ni Jae-gyong ang mga larawan na kinuha ng kanyang assistant sa kanyang pickup truck. Bago pa mahuli, agad nagpaliwanag si Sakto na gusto niyang magpatayo ng sarili niyang neurology clinic, kaya't yon ang pinagkakaabalahan niya ngayon. Hanggang sabihin niya, ako na lang ang huling pamilya mo na narito dahil iniwan ka na nila. Kapag aalis ba ako, malulungkot ka ba? Nagalit si Jae-gyong at sinaad na hindi siya ang iniwan, bagkus siya di umano ang nagpaalis sa kanyang mga kapatid. Matapos maghapunan, nagpa siya si Jae-gyong na bumalik sa opisina. Hinatid siya ni Sakto sa parking ngunit pagkaalis, agad siyang bumiyahe papunta sa kinaroroonan ng chairman. Gayunpaman, nasundan siya ni Sunhee. Dumiretso si Sunhee sa loob at doon, nakita niya ang kanyang asawa. Nagulat siya nang makitang humihinga ito. Dahan-dahan siyang lumapit at tinanong si Jae-song, ginagawa niyo ito, lingid sa akin? Agad nagpaliwanag si Jae-song na natatakot siyang mabunyag iyon kaya't nagdesisyon siyang itago muna ito. Niyakap siya ni Sunhee at nagpasalamat na inaalagaan niya ang kanilang ama. Doon, nangako si Jae-song na gagawin niya ang lahat upang magising at bumalik siya sa dati. Sa Singapore, pinirmahan na ni Yonsei ang agreement kung saan ang slush fund na nagkakahalaga ng 450 billion ay mapupunta sa JH, isang kumpanya para kay Hwang Junhyun. Napagtanto ni Yonsei na hindi yun pupunta sa Choisong, dahilan upang igiit ni Yonsei na may maitim din pala siyang plano. Hanggang tanungin niya siya tungkol sa kanyang flight schedule pabalik. Hindi nagtagal, biglang dinampot si Yongho at iniharap kay Yonsei. Sinampal siya nito ng malakas at sinaad, sa tingin mo mapagkakatiwaan mo si Jae-gyong? Kumala si Yongho at sinabi, sa tingin mo gagawin ko iyon? Hanggang pumasok si Bang Jul sa loob. Doon ay napagtanto ni Yonsei na nasa panig pa rin siya ni Bang Jul at lahat ng kanyang ginagawa ay hindi para kay Jae-gyong. Hindi rin para sa Taeha. Muli niya sana siyang sampalin ngunit napigilan siya ni Yongho. Ikaw at ang ama mo ang gumawa ng kalokohan? Hindi ba't dapat lumuluhod ka ngayon kay Bang Jul para humingi ng tawad? Bulalas niya. Lalong nagwala si Yonsei at binanggit na hindi sila palalagpasin ng kanyang ama. Dahilan upang bigyan siya ni Bang Jul ng palaisipan. Sa tingin mo sino ang ililigtas ng iyong ama? Ikaw o ang Taeha? Sa Hwasong, dumating ang grupo ni Byungmo bagay na kinagulat ng lahat. Hinarap siya ni Jae-gyong at gaya ng inaasahan, inilaglag ni Byungmo ang kanyang anak maligtas lang ang Taeha. Sinaad ni Byungmo na kung kinakailangan mabulok si Yonsei sa kulungan ay wala siyang magagawa. Yumuko siya upang humingi ng tawad sa harap ni Jae-gyong bagay na kinagulat ng lahat. Inaya siya ni Jae-gyong na pag-usapan na lang nila iyon na sila-sila lang, bagay na ikinatuwa ni Byungmo. Ngunit biglang dumating ang mga pulis upang mag-imbestiga. Sinaad ni Byungmo na handa niyang isurrender ang kanyang anak ngunit nagulat siya nang tanungin siya na siya ang nag-aproba sa kanyang anak upang pumunta sa Singapore at withdrawin ang mga slush funds na nasa kanyang account. Iginiit niya na wala siyang kinalaman doon hanggang banggitin ng inspector ang hawak niyang ebidensya tungkol sa pagpatay niya sa isang guard noong nakaraan. Pilit niya itong itinatanggi ngunit kinuha na siya ng pulis upang sa presento magpaliwanag. Kasunod nito, nagsimula na ang pag-iimbestiga sa Taeha Group at sa illegal na pag-acquire nito sa hydrogen project ng Choisong na hindi pa buo ang bayad. Habang tinutugis ang kinaroroonan ni Yonsei bilang prime suspect sa pagpatay sa chairman ng Choisong, inihayag naman ni Byungmo na tinatakwil na niya siya bilang kanyang anak. Ngunit lingid dito ay sinabihan na niya si Yonsei na tumungo ng Florido upang magtago sa kanilang villa. Naniniwala si Byungmo na kulang eto sa ebidensya at paniguradong hindi magtatagal, mawawala din ang kaso. Dahil doon, muli siyang tinanong ng dalawa na pag-isipan niyang maigi dahil ginawa siya di umanong tagasalo ng kanyang ama matapos nitong gumawa ng isang mabigat na problema. Hindi nagtagal, nakabalik na si Yongho sa Korea. Si Jae-gyong na walang tulog at pahinga ay nanatili sa Choisong. Naghihintay sa magandang balita mula kay Yongho. Ngunit matapos pasakayin ni Yongho si Bang Jul ng taxi, bigla siyang kinorner ng mga tauhan ni Byungmo. Dinala siya sa isang bakanting warehouse at doon ay pinuntahan siya nito. Ang bilis mong makatunog, bulalas ni Yongho sabay ngiti. Sa totoo lang, ngayon lang ako matry door ng ganito kagrabe. Saad ni Byungmo. Natawa si Yongho at binalik sa kanya ang ginawa niyang pagtatry door sa kanyang anak, maligtas lang ang kanyang sarili. Kinwelyuhan siya ni Byungmo ngunit habang nagsasalita si Yongho, napansin niya na parang kaparehas niyang estilo ni Chairman Gang. Hanggang tanungin siya ni Yongho. Hindi mo pa rin ba alam kung sino ako? Ako ito, si Kang Yongho, ang taong pinatay mo, pahayag niya. Panandaliang napatigil si Byungmo at binitawan siya nito. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Lahat ng natatamasa mo ay masarap sa pakiramdam, ngunit eto ay panandalian lamang. Pagkatapos ng mga ginawa mo, ano pa ba ang gusto mo? Sigaw ni Yongho. Gayunpaman, bigla siyang pinagsusuntok ni Byungmo hanggang siya ay matumba sa sahig. Doon ay sinaad niya, magaling kang manloko, ginamit mo pa si Bang Jul para lang makuha ang Choisong. Gusto ko ang pag-aambisyoso mo. Bulalas niya, itinutok niya kay Yongho ang electric baton at sinaad, ikumusta mo ako kay Kang Yongho. Sa opisina, nakatulog na si Jae-gyong sa kahihintay, hanggang biglang may tumawag. Nagulat siya nang makita kung sino iyon, ang number ng kanyang ama. Nagpadala ito ng mensahe sa kanya. Nang buksan niya iyon, bumungad ang video footage kung saan kinukwestiyon niya ang chairman kung bakit lagi niya siya di umanong pinipigilan sa mga plano niya. Natapos yon sa isang linya. Wawakasan na ba kita? Hanggang biglang bumungad ang isang anino sa may pinto. May dala itong tungkod, at parang alam na niya kung sino siya. Hanggang unti-unting nagliwanag ang lahat. Siya ang kanyang ama. Sa gulat ay hindi na siya nakapagsalita. Hanggang sabihin ni Yongho, masaya ka ba na makita ang tatay mong bumangon mula sa patay?
Sa di malamang dahilan, muling nag-blackout ang paligid. Nang bumalik ang ilaw, napagtanto ni Jae-gyong na si Junhyun ang naroroon. Nang makita ni Jae-gyong ang duguan niyang ulo, tinanong niya kung kagagawan ba iyon ni Byung-mo. Gayunpaman, diretsahang pinonto ni Junhyun kung ano ang pakay niya. Binanggit niya ang pagtanggal niya kay Yonse para hindi matuloy ang pagkuha ng teha sa kanilang energy project. Pangalawa, napasurrender niya ang malaking slush funds na kinuha ni Byung-mo sa Choisong. Inabot niya sa kanya ang isang tseke para pirmahan. Dahilan upang questionin siya ni Jae-gyong kung ano ang gusto niyang palabasin. Gusto ko ng kabayaran sa buhay kong nasira. Bulalas niya, sabay sabing hindi siya tumatanggap ng anumang negosasyon. Paglabas niya, dumiretso ito sa sasakyan kung saan naghihintay si Kang Yong-ho. Lumalabas na bumalik na ang kanilang mga kaluluwa sa totoo nilang katawan matapos paluin ni Byung-mo si Junhyun ng isang baton. Samantala, bago sila tumungo sa Choisong, napag-alaman na nagising si Yong-ho at hinanap si Junhyun matapos maramdaman na nasa panganib ito. Agad namang nag-utos si Jae-sung upang ipahuli si Byung-mo bago pa ito tuluyang tumakas. Habang naghahandang umalis, inutusan ni Byung-mo ang kanyang mga tauhan na tuluyan na si Junhyun at siguraduhin hindi na ito makaligtas pa. Ngunit bago pa mangyari iyon, inunahan na ni Junhyun ang mga tauhan ni Byung-mo hanggang siya ay makatakas. Hindi siya tinigilan ni Byung-mo at pinaghahabol pa rin ito hanggang sa siya mismo ang makorner ng mga pulis. Si Bang Joel na kasama sa paghahanap ay mangiyak-ngiyak na dahil sa pag-aalala kay Junhyun. Gayunpaman, sinabihan siya ni Sang-jae na huwag mag-alala dahil maayos na siya ngayon. Yun ay dahil alam niyang bumalik na ang totoong Junhyun at ang totoong Yong-ho. Nang magkita ang dalawa, galit na tinanong ni Junhyun kung ano ang nangyayari sa kanyang mga anak. Dahil sa kanila, ilang beses nang muntikan akong mamatay sa katawan mo, bulalas ni Junhyun. Humingi ng tawad si Yong-ho sa kagagawa ng kanyang mga anak, ngunit iginiit ni Junhyun na pagbayaran nila ang ginawa nila sa kanya. Dahil doon, sinaad ni Yong-ho na mangyayari iyon basta sumunod siya sa sasabihin niya. Habang nasa sasakyan, inamin ni Yong-ho na may pagkakamali din siya sa pagpapalaki sa kanyang mga anak. Ngunit sinaad ni Junhyun na merong isa sa kanila na may mabuting puso, ang kanyang bunsong anak na si Bang Joel. Samantala, pinahuli ni Jae-sung si Byung-mo dahil sa kasong kidnapping at assault. Binalaan niya si Jae-sung na humanda dahil makakalabas din siya ngunit pinaalalahanan siya na wala na ang kanyang mga koneksyon. Maliban dito, sinabi niya na handa nang magpakulong si Yonse para sa nagawa niya. Sa kabila nito, si Bang Joel na walang kaalam-alam sa nangyayari kay Junhyun ay pumunta siya sa lugar na sinabi ni Sang-jae kung saan siya naroroon. Nang makita niya ito, agad niya siyang niyakap at naglabas ng hinanakit dahil hindi niya sinasagot ang kanyang mga tawag. Sobrang nag-alala ako sa'yo, akala ko hindi na tayo magkikita pa. Bulalas ni Bang Joel. Hanggang maalala ni Junhyun ang mga araw na pumupunta si Bang Joel sa ospital upang bisitahin siya. Lagi siya nitong kinukwentuhan at doon niya napagtanto na ang bunsong anak ng chairman ay may mabuting puso. Gusto siyang dalhin ni Bang Joel sa ospital dahil sa ginawa sa kanya ngunit tumanggi si Junhyun at sinaad na maayos na siya. Napansin ni Bang Joel ang kanyang pananalita na mas malambing na di o mano kumpara sa dati. Hanggang ayain siya ni Junhyun na pumasok muna sa loob at kumain. Gayunpaman, nagulat siya nang makitang may kasama siyang iba. Pagkapasok niya ay bumungad sa kanyang ama. Nakaupo, masigla, at walang sakit. Pinaupo siya nitong ngunit sa pagkakataong iyon, imbes na matuwa ay ibang naramdaman ni Bang Joel. Tinanong niya ang kanyang ama kung ano ang nagyari na agad namang pinaliwanag ng matanda. Sinaad niya na sa pamamagitan ni Seok-do at Jae-sung, tuluyan siyang gumaling. Sinabi niya na nagkataong nagkita sila ni Junhyun kaya't nakita niya silang magkasama. Sinubukan ni Bang Joel na huwag umiyak, ngunit kusa itong naluha habang kumakain sila. Kinagabihan, umuwi na si Junhyun sa kanilang bahay. Nang makita niya ang kanyang lola, hindi niya mapigilang maluha. Kinumusta niya ang kanyang mga araw at agad namang nagkwento ang matanda sa lahat ng mga nangyari habang wala siya. Samantala, si Bongki na walang kaalam-alam sa nangyari kay Junhyun ay lubos na nagtataka dahil sa biglaang pagbabago niya ng pananalita. Nang banggitin ni Bang Joel na buhay pa ang kanyang ama ay lalo pa itong nagulat dahilan upang bumagsak ito at nawalan ng malay. Sa kabila nito, naluha naman si Sun-hee habang naghihintay ng pagkakataon na magkita sila ni Yong-ho. Hindi nagtagal, inuwi ni Bang Joel ang kanyang ama sa kanilang bahay kung saan naghihintay sa kanya ang sulat ni Jae-sung. Sinaad niya na wala siyang mukhang ihaharap sa kanya at malaki ang naging kasalanan niya kaya ganun ang nangyari sa kanyang ama. Kung hindi sana ako naging sakim sa pwesto at kung umamin sana ako agad sa nangyaring hit and run. Maayos sanang nagpatuloy ang lahat, saad niya. Sinabi niya na hinanda niya ang lahat at siya na ang bahala kay Jae-gyong. Hindi nagtagal, dumating si Jae-gyong sa kanilang bahay. Nagtataka siya na di na niya nakikita si Jae-sung hanggang malaman niya na umalis na rin siya doon kasama ang kanyang anak. Nalaman din niya na buhay ang kanyang ama matapos matrace ng kanyang secretary ang mga ginagawa ni Seok-do. Napagtanto niya na siyang iniwan at hindi siyang nang iwan. Agad niyang pinuntahan ang kanyang ama sa kanyang hotel suite at doon, kinumpronta niya siya. Buhay ka pala? Halos lahat alam na nilang buhay ka? Pero ako hindi. Kontrabida ba lagi ang tingin mo sa akin? Tanong niya. Hanggang banggitin ng kanyang ama ang pagkainitin niya noon sa kanyang kapatid. Inamin niyang natatakot siya noon na lamunin si Jae-kyung ng kanyang pride. Natakot siya na kapag masyado niya siyang pinaparangalan ay bigla siyang mag-iba at baka kainin niya ang kanyang kapatid. Bakit mo sinasabihin sa akin yan ngayon? Tanong ni Jae-kyung. Dahil mukhang ang kasakiman ko ay masyadong pinalungkot ang buhay mo? Sagot ng kanyang ama. Nakiusap siya na hindi huli ang lahat para siya ay bumalik ngunit tumanggi si Jae-kyung at sinaad na masyado ng huli ang lahat. Kung talagang gusto mong humingi ng tawad sa akin, dapat nanatili ka ng patay, saad niya sa kanyang ama. Kinuha siya ni Secretary Yon matapos takpan ng ulo at sinakay sa itim na kotse. Inutusan siya ni Jae-gyong na itago muna ang kanyang ama hanggang matapos ang board meeting. Doon ay binulong niya, wala akong ibabalik sa iyo kahit kusing. Kinabukasan, oras na para sa board meeting pero mukhang nahihirapan pa rin si Junhyun na mag-adjust. Dahilan upang sabihan siya ni Sang-jae na huwag mag-alala dahil tutulungan nila siya. Alam ko, ang pinagdaanan niyo ni Chairman.
Basta ariin mo lang ang silid na parang si Chairman Kang, nandoon lang kami, bulong niya. Ngunit bago pa magsimula ang Bayard meeting, nakatanggap si Junhyun ng tawag mula kay Bang Jul. Nawawala ang kanilang ama. Gayunpaman, pinagpatuloy pa rin Jae-kyung ang meeting. Dahil wala si Jae-sung bilang representative ng Choisong Trading, pansamantalang tumayo si Junhyun para sa kanya. Diretsahan niyang sinabi na tatanggalin na si Jae-kyung bilang chairman ng Choisong. Nagulat ang board dahil malaki di umano ang binigay sa kanya ni Jae-kyung na posisyon, ngunit ngayon, ganun ang gagawin niya sa kanya. Nagpatuloy si Junhyun at sinimulan niya ang issue ni Jae-kyung simula sa pagbenta ng hydrogen project. Binanggit niya ang sekretong agreement na ginawa sa pagitan ni Jae-kyung at ng Taeha, kung saan napunta ang 100 billion won para sa Siren, isang equity fund na pag-aari mismo ni Jae-kyung. Maliban dito, ay makakatanggap siya ng 1% share mula sa kita ng nasabing project. Panghuli, binanggit ni Junhyun na hawak niya ang ebidensya kung saan ginawa ng Siren na gatasan ng Choisong sa maraming taon, bagay na hindi naasahan ng mga board members na naroroon. Sa pagkakataong iyon, walang nagawa si Jae-kyung kundi banggitin ang kanyang mga ginawa, gaya ng pagtulong upang mapababa si Byung-mo bilang utak sa pagkamatay ng kanilang ama. Hanggang ilabas ni Junhyun ang video saan kinokompronta ni Jae-kyung ang kanyang ama habang sinasaad na gusto niya siyang patayin. Iginiit ni Jae-kyung na isa lang iyong plot para pababain siya at sinaad na sina Byung-mo at Yonsei ang tunay na salarin sa pagpatay. Gayunpaman, binanggit ni Junhyun ang mga ginawa niya matapos ang hit and run. Sinabi ni Jae-kyung na isa lamang iyong mga akusasyon na walang basehan, ngunit hindi na siya nakapalag nang sabihin ni Junhyun na sumuko na si Jae-sung. Inamin ni Jae-sung na lahat ginawa nila ni Jae-kyung para idiin ang kanilang ama sa kapalpakang ginawa nila. Gusto pang humirit ni Jae-kyung ngunit sinigawan siya ni Junhyun para tumigil na. Natulala ang lahat ngunit lalo silang nagulat nang sabihin niya na lahat ng kanyang binigkas ay sinabi ng chairman. Nang buksan niya ang pinto, lalo pang umingay ang silid dahil ang sinasabi nilang patay na ay buhay pa. Kasama si Seok-do at Bang Jol, sinamahan nila ang chairman na makapasok sa loob. Nagulat si Jae-kyung dahil hindi niya inaasahan na naroon din ang kanyang asawa, hanggang napag-alaman na siya at si Bang Jol ang gumawa ng paraan upang maligtas ang chairman at makadalo sa pinatawag niyang board meeting. Naglakad siya patungo sa kanyang lamesa at hinarap si Jae-kyung. Itigil mo na ang kahibangan mo sa posisyong eto, saad niya. Walang nagawa si Jae-kyung sa oras na yon kundi sumunod. Inescort siya ng mga pulis palabas sa Choisong. Ngunit bago pa maipasok sa sasakyan, nagpumigla siya para tumakas. Sa hindi inaasahan, ang pagdating ni Yonsei ang pumigil sa lahat. Bago pa siya mabundol ay mabilis na kumilos si Kang Yong-ho at tinulak siya palayo sa paparating na sasakyan. Tumilapon siya sa gilid ngunit tinamaan naman si Yong-ho. Matapos mahuli ni Yonsei, dahan-dahang napatanong si Jae-kyung. Bakit mo ako niligtas? Paulit-ulit siyang sumigaw pero sa oras na yon, wala siyang magawa. Hanggang lumipas ang 2 taon. Napag-alaman na nagkaroon siya ng amnesia at kahit anong gawin niya ay wala siyang matandaan. Gayunpaman, may isang taong hindi nawala sa kanyang alaala, si Seok-do, ang kanyang asawa. Samantala, dinala naman ni Jae-sung ang kanyang anak kasama ang anak ni Jae-kyung sa ibang bansa upang doon muna sila magpatuloy sa pag-aaral. Kinumusta siya ni Sun-hee na ngayon ay abala sa kanyang cooking channel. Sinabihan niya si Jae-kyung na iuwi ang mga bata para sa darating na bakasyon. Sa kabila nito, ang Choisong ay hindi na pinapatakbo ng Kang family. Ito ay may namanihar ng mga professional managers na maalam sa negosyo. Isa na rito si Sang Jae bilang CEO ng trading at si Bong Ki bilang MD. Si Bang Jul ay nanatili bilang team leader ng strategic department at si Junhyun ay bumalik sa hilig niyang gawin, ang maging football coach para sa mga bata. Kasama niya dito si Kang Yong-ho bilang VVIP ng kanyang club na pinangalanan niyang JH Soccer Club. Kalaunan, nabunyag na nagkakamabutihan na sina Junhyun at Bang Jul. Ngunit hindi pa man sila lubos na nakakapagdiwang, namataan sila ni Yong-ho at agad silang nilapitan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagkaroon ng espesyal na cameo ang ITZY's na si Ryujin. Habang sabay na tumatakbo sina Junhyun at Yong-ho, nagbanggaan silang tatlo na naging sanhi ng panibagong pagpapalitan ng kaluluwa. Ngunit mas nakakagulat ang nangyari sa pagkakataong ito. Napunta ang kaluluwa ni Junhyun sa katawan ni Ryujin na isang babae. Upang patunayan na totoo ang nangyari, ipinakita ni Junhyun ang kanyang kakaibang kilos at pagsayaw. Sa kabila nito, hindi pa rin siya pinaniwalaan ng mga kasama ni Ryujin. Dahil desperado nang maibalik ang lahat sa dati, muli niyang hinarap si Ryujin upang muling magbanggaan at maibalik ang dati. Ngunit bago pa man mangyari ang inaabangan ng lahat, biglang nagtapos ang episode na nag-iwan ng matinding bitin at pananabik sa susunod na kabanata. Mga ka-recaps, nabitin ba kayo sa kwento ng dalawang bida na si Junhyun at Bang Jul? Kung kayo ang director, ano kaya ang magandang ending para sa dalawa? Sa kabila nito, ang lahat ay nangyayari sa tamang oras. Makikita natin sa kwentong eto na hindi hadlang ang nakaraan upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Maaaring mabigyan tayo ng pangalawang pagkakataon sa iba't ibang paraan, ngunit nasa atin pa rin ang desisyon kung paano natin ito gagamitin. Ipinakita rin ng serye na ang kasakiman, kasinungalingan, at pag-abuso sa kapangyarihan ay maaaring magbigay ng pansamantalang tagumpay. Ngunit sa huli ay mananaig pa rin ang katotohanan at kabutihan. Sa makatuwid, makikita dito ang halaga ng tiwala, pagmamahal, at mga taong nananatili sa ating tabi sa panahon ng pagsubok. Kapag may mga taong handang sumuporta at may tapang tayong gawin ang tama, mas nagiging posible ang pagbangon at pag-abot sa tunay na tagumpay. Yan lamang po, may God bless us all.